Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatlong bagong karakter ang papasok sa Abot Kamay na Pangarap. Ano kaya ang gagampanan at magiging parte nila sa Abot Kamay na Pangarap? Sila ba ay kalaban o bagong magiging kakampi ni Annalyn? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Sa kwarto ni Lynette, pumunta si RJ. Pinalita niya kay Lynette ang good news na annulled na sila ni Moira. At malaya na nga daw itong si kaya naman, gulat na gulat at masayang masaya ang puso ni Lynette nang marinig niya ang good news ni RJ sa kanya. Kaya naman, hindi niya na napigilan ang sarili niya na ma-excite ang masigaw sa tuwa na finally ay hiwalay na si Moira at si RJ. At may pagkakataon na nga sila na magsama ulit nila Annalyn. Kaya naman napasabi na lang si Lynette na talaga ang saya-saya naman, pero napahinto din agad itong si Lynette dahil baka akalain nga daw ni RJ ay patay na patay pa din siya dito kahit totoo naman. Kaya naman, pinigilan na lang ni Lynette ang kanyang sarili at nagsorry siya kay RJ sa pagiging exalts niya. Dito nga ay nag-open na si RJ sa kanyang nararamdaman ulit kay Lynette dahil ngayon nga daw na malaya na siya at magagawa na niya ang mga gusto niyang gawin dahil annulled na sila ni Moira. Kaya naman sinabi ni RJ na kung sakali man na gumaling na nga itong si Lynette ay maaari daw bang ligawan siya ulit nito at hayaan na maging parte ulit ng buhay nila ni Annalyn. Agad namang sumagot si Lynette na tatanungin niya daw muna itong si Annalyn dahil si Annalyn ay isa din sa dapat magdesisyon sa buhay ni Lynette. Pero sinabi ni RJ na wala ngang problema kay Annalyn dahil hiningi na nga niya ang basbas ni Annalyn na ligawan ulit itong si Lynette. At nagsabi na din si Annalyn kay RJ na sabihin sa kanya na sagutin niya na si RJ at maging kompleto na silang muli. Samantalang, may isang pasyente naman sa Apex na nagngangalang Pretty ang na-confine at inaasikaso ni Annalyn sa Apex. Nagpakilala sila sa isa't isa at tila hindi nga sila masyadong pamilyar dito kay Annalyn. Kasama naman ni Pretty ang kaibigan niyang si Oka. Dahil si Oka ang nagdala kay Pretty sa ospital nang kailangan niya ito. Inaantay pa nilang dalawa ang resulta ng test ni Pretty kung ano ba talaga ang nangyari kay Pretty. Kaya naman, magiliw at maayos na inasikaso ni Annalyn ang dalawa. Samantalang, galit naman si Moira kay Zoe. Matapos niya ngang matuklasan na si Dax ang special someone na tinutukoy ni Zoe sa kanya. At ang taong handa ngang ipagpalit sa kanya, at ang taong kaya ngang kansilahin lahat ng lakad nilang mag-ina, at kayang mas paglaanan ng oras ni Zoe sa kanya. At mas importante nga dito sa ngayon kay Zoe. Nagalit si Moira, at pinagsabihan niya si Zoe, na naturingan nga daw na doktor itong si Zoe, tapos ay papatol lang ito sa isang sanggano at sa isang kriminal na si Dax. Kaya naman nasaktan ng husto si Zoe sa sinabi sa kanya ng mami niyang si Moira. At hindi na nga nakapagpigil na sumagot at ipagtanggol si Dax kay Moira. Kinumpara ni Zoe si Moira kay Dax dahil si Moira nga din daw ay isang kriminal at hindi sila nagkakalayo. At wala daw karapatan si Moira na husgahan si Dax dahil kung tutuusin nga daw ay mas mabait pa nga daw itong si Dax kesa dito kay Moira. Kaya naman, nagpinting ang tenga nitong si Moira sa narinig niya mula kay Zoe. Kaya hindi siya nakatiis at sinampal niyang bigla itong si Zoe. Gaya nga ng laging ginagawa ni Moira kay Zoe kapag sinusuway ni Zoe ang mga utos niya. At kapag suwagot ito sa kanya. Kaya naman, nasaktan na naman si Zoe sa ginawa ng mami niya sa kanya. Dahil lagi na lang siyang sinasaktan nito. At lagi na lang siyang pinakikialaman sa mga bagay na gusto niya. Lalo na nga ngayon na nahulog na ang loob ni Zoe kay Dax at pinipigilan pa niya ito na maging masaya. Dahil ayaw nga ng kanyang mami na mahulog ng tuluyan itong
si Zoe kay Dax dahil ang plano lang nila ay paubigin itong si Dax kay Zoe at hindi si Zoe kay Dax. Sa labi ng Apex, isang bagong karakter na naman ang nakasalumuha nitong si Annalyn. Dumating ito sa Apex at saktong-sakto nga na si Annalyn ang nakapagtanungan niya. Nakilala agad siya nito at si Annalyn pala talaga ang sinadya niyang puntahan sa Apex. Dahil may kailangan siyang sabihin o kailangan niya nga ng tulong nitong si Annalyn. Dahil alam nga nito na isa si Annalyn sa pinakamagaling na doktor sa bansa. Nagtanong ito kung nakakonfine ba si Pretty sa Apex at kung saan nga ang kwarto nito. Kaya naman agad na tinuro ni Annalyn ang kwarto ni Pretty at sinamahan pa niya ito. Dahil kakatapos lang nga ni Annalyn na i-check at kamustahin ang bagong pasyente niya na si Pretty. Nagkwentuhan naman ang magkakaibigan tungkol kay Annalyn. Sinabi nila na napakabait daw ni Annalyn dahil inaasikaso sila nito ng maigi sa Apex. Napag-usapan ng mga magkakaibigan na ito ngang si Annalyn ay ang gumagamot ng hematoma at ito nga ay gusto nilang kausapin para sabihin na tulungan sila na magpagaling ang hematoma o maoperahan. Uuwi sana itong bagong karakter dahil magpapaalam daw muna siya sa kanyang nanay. Tinanong niya si Oka at itong si Pretty kung maipapasabay ba siya dahil uuwi siya sa bahay nila. Sinabi ni Oka na wala na dahil inaasikaso naman sila ng mabuti nitong si Annalyn. Bagong kakampi kaya o bagong kalaban ang gagampanan ng mga bagong karakter sa buhay ni Annalyn? Ng ating bida? Ano kaya ang dahilan kung bakit hinahanap si Annalyn ng bagong karakter na pumasok sa eskena? Ano kaya ang sakit nitong si Pretty at bakit siya na-confine sa Apex? Bakit rin kaya napakadaming galos nitong si Pretty? Ipagpapatuloy pa kaya ni Zoe ang pagmamahal niya dito kay Dax? Ngayong alam niya na ngang nagagalit at kumukontra sa pagmamahalan nila ang kanyang nanay na si Moira. Matutulungan kaya ni Annalyn ang mga bagong karakter na pumasok sa abot kamay na pangarap? Magiging kalaban kaya sila ni Annalyn o magiging kakampi? Hanggang kailan kaya ito magtatagal sa abot kamay na pangarap? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!